Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Nagbabalik po ang The Big B. Kasama pa rin ang ating pinsan, talagang napakasipag pumunta rito sa Radyo Pilipinas. Serbisyo. Serbisyo Publiko, Takero Miyamoto. Teka muna. Ano nangyari dito sa kila Ramon Revilla? Kahapon nagsalita yung ombudsman na magpa-file sila ng graft charges kay Bong Revilla. At malamang baka kasunod na rin dito si Jinggoy. So ang sabi nga nila, no, may may probable cause talaga. So hindi siya natuto. Kaya nga kung walang nakita na probable cause, syempre hindi naman masasampahan. Ebidensya kasi ito ebidensya. Kita naman na may ebidensya talaga laban kay Bong. Sad to say, di ba? Pero ganun talaga. Siya tinuturo ng ni Bryce tsaka ni JP Mendoza Isama mo pa ata si Alcantara Bernardo na naghatid daw ng 125 million doon mismo sa Bacoor, sa bahay niya mismo. Kita mo. So matindi talaga ang allegation niya. Naalala ko yan si Bong Revilla Meron pang post na na ipagdasal daw silang pamilya. Ayun ang problema na kapag ikaw nagigipit na sa paggawa mo ng masama, bigla maalala mo siya. Siya. Si Lord, 'di ba? Parang yung kanta nga ni yung rapper, ni Basilio, parang ganoon Hindi nakakaalala, pero kapag nagigipit na, naalala mo na. Pero ngayon, alam naman natin na syempre tawag nito, si Bong hindi rin nanalo bilang senador ngayon. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, kailangan nila ng pera para sa kanilang legal, sa usaping legal. Kailangan nila ng pera. Kukuha ng abogado. Para ipagtanggol dati sila. kasi nanalo sila dati nung nakaraan. Ang abogado kasi nila noon si Mendoza. Estrelito. Malupit yun, di ba? Malupit yun. Yung nga lang, wala na. Patay na So kailangan nila ng isang dekalibreng abogado na naman ngayon. Baka kunin nila si Topacio. Di ba? Malay mo naman. Matalo hata. Baka matalo. Hoy, may naipanalo na. Sa wakas. Kay Tebes. Abogado nun? Si Tebes yung abogado sa Maynila. Alam mo, ganyan ka misleading yung mga details na yan. Yung kaso na yun ni Tebes, 2019 pa yun. Iba yun. Hindi ito yung kay Digamo na nangyari noong 2023 ba? Hindi yan. Pero pag magbalita itong mga details na to, absuelto na. Punta na natin si Bong Revilla bago matapos yung oras natin, no? Nga pala, no? Hindi. So ngayon, bukod kay Bong Revilla, kasama si Jinggoy na meron din daw probable cause. So ibig sabihin mo ba mapapahiya na naman ng mga DDS dito na kasi matagal na nilang sinasabi ba't daw lang big fish kasi nga daw nagsalita ang si Boying Rimulya na bago magpasko, bago mag New Year meron makukulong. Pero si Boying Rimulya, lodi naman natin yan. Naman. Si John Vic lang yung medyo hindi ko alam. Pero lodi natin si Boying Rimulya. Hindi kasi gusto magpresidente na yan. Ikaw naman, porke lang may nabasa ka lang. Hindi, sinabi niya mismo. Si John Vic, gusto niya magpresidente. May posibilidad na tumakbo siyang presidente. Talaga, John Vic. Pero speaking of Boying Rimulya naman, diba, sinabi niya kasi yan noong December, bago December 15 may makukulong. Sabi ko nga, isa lang At least hindi tayo pahiya yun nga lang hindi nangyari. So napahiya din yung mga taga-suporta ni PBBM. Meron naman si Diskaya. Pero hindi siya may turing na big fish kasi. So parang na-police lang siya Parang kumbaga sa
mayroon dilis, may gurami. So gurami, gurami lang hindi Pero, talaga hito tsaka kasi bulig. nung sinabi ni Boying Rimulya yon, sabi ko parang malabo ata mangyari yon. Nasa isip ko na kasi kaka-file pa lang ng kaso tapos sasagot pa si Bong Revilla ng 5 days. Hindi naman 5 days so kasi may motion for reconsideration pa yun. May proseso ka mo. Oo. Syempre pag 5 days yun, kasama pa dito yung holiday. Hiwalay na yun, di ba? Hiwalay na bilang yun yung holiday tsaka weekends. Oo, meron pang Pasko ka. May Pasko pa. So, alanganin talaga. January to, malamang January. Yan. So, sakto ngayong January nga, ito na nag-proceed na. So, it's matter of time na lang talaga na lalabas yung arrest warrant talaga nito. So, ibig sabihin na totoo yung balibalita na pinakalat ni Amy na chismis na January 15 daw eh. Na January 15. Pero hindi arrest warrant yun. Lumagpas. Hindi arrest warrant yun. Pero anong nangyari sa January 15, sinabi ngayon ng ombudsman na may probable cause. So, pag may probable cause, ipa-file ito sa Sandigan Bayan. So, arrest warrant na ang kasunod nito. Ayan. So, ibig sabihin, makukulong na naman itong mga to. Oo. Kasi, diba dati nakulong na yan? Tandaan natin, si Bong Revilla nun, siya, sumurrender. Sumurender si Bong, hindi na siya hindi na siya nagtago eh. Hindi nagtago. Sumurender talaga siya. So, good shot yun At least hindi mo na pinahirapan yung administration na yun. Tsaka So, tingnan ngayon natin ngayon kung anong gagawin niya ngayon, kung siya ba surrender ulit. At tsaka pwede ng kantsawan si Bato, at tsaka si Roque. Na tumatakbo, tsaka si Saldico, mga nagtatakbuhan. Saldico doon sa Portugal eh. Ayan ang maraming kaso, Tingnan mo lahat pala ng flood control project dumadaan pala kay Saldico. So nasa kanya pala lahat. Sa kanya lahat, di ba? Talagang dumadaan. Pero sabi nung idol mo na si John Vic daw eh. Kasama si Martin daw. Oo, kasama daw eh. Kaya nga idol ka si John Vic eh. Lodi ko yan eh. Teka, baka sabihin na naman ng mga manonood, di ko talaga boss Mike hindi nga ako nagsasalita eh. Nakita ko nga kanina. Umaayon lang ako sa mga sinasabi nila Ping Lacson, ni sino pa to? Ni Nabotas Congressman Toby Chanco, at ngayon si John Vic Remulla. Nagsasalita ngayon na eto daw nga si Saldico mga $1 billion yung kanyang kinikback. At mas malaki ang kinikback daw ni Martin Romualdez. Galing ba sa akin yun? Hindi. Di ba? Naman yung sinabi ni John Vic yun. Pero syempre, ayun na naman tayo Lapos may ebidensya muna. Tama. Pag may ebidensya, babalikan talaga ako. Ayoko na sa'yo, Ninong. Yala. Ayoko na Hindi kasi, sinasabi ko naman sa mga content ko kapag may ebidensya talaga na yan, tablahan talaga. Pero pag ganyang... Pero wala ka ba tiwala kay Ping Lacson? Hindi. Medyo malupit yun. Ako kasi, mataas ang kredibilidad niya para sa akin. Kasi yung sinasabi ni Ping Lacson, ganito, meron daw binili si Martin Romualdez na isang property na ang bumili si Diskaya. Pero totoo si Martin. So tingnan ngayon, dami crony. So ngayon lalabas yung yung testigo niya sa Blue Ribbon sa January 19. O tingnan natin, baka mamaya gutesa yan eh. Hindi, ang lalabas daw parang kamag-anak ni babae daw, babae daw. Kamag-anak daw ni Diskaya. Baka mamaya yung isang kasama nila na nakulong. Yung ginawang dami din, di ba? So abangan natin yung lalabas niyang ebidensya. Paano nga? Wala tablahan talaga pag ano. Hindi, naman yan eh. Kasi alam mo ba, ang dami nagagalit sa akin dyan. Sa akin kasi iba-iba tayo ng pananaw, di ba? Kami, nagkakaroon ng respeto sa bawat isa kasi ako, eto yung pananaw ko. Sila yun yung pananaw nila. Di ba? Okay lang yun. Minsan tumatawag si Koy sa akin na ganun-ganun. Sabi ko, 2 beses na tumawag si Koy sa akin. Sabi ko, bro, importante sa atin, magkaibigan tayo. Magkaiba tayo ng prinsipyo ng paniniwala sa politika. Huwag natin ko-compromise yung pagkakaibigan natin. Kasi daanan na natin yan eh. Nabiltan natin yan eh. Diba? Hindi naman tayo mga DDS na... Nasa sa labis mo, nagbabangayan. Dahil hindi ka sang-ayon sa pananaw niya at tingin mo di ba? Yan eh? Parang superiority kasi tawag dyan eh. Mas magaling ako sa inyo. Dapat maniwala kayo sa akin. Isa wala tayong ganun eh. Hindi tayo ganun. Ikaw nga dapat yung maging leader namin. Pero walang leader dito. Walang ganun. Di ba? Wala. Tatawa tayo dito. Natatawa nga ako. Kasi nga, yung mga nanonood, susumbong ka namin. Kaya siguro si Koy tumatawag sa'yo dahil may mga nagko-comment. Natitrigger siya. Kaya ako natatawa na lang ako dyan. Basta tayo, ang sa atin,
Kapag kayo ng pananaw mo, yun ang prinsipyo mo, panindigan mo. Tsaka nakatingin naman tayo, ano ba yung pinaka-common denominator natin? Sumuporta sa presidente. Yon. Doon na lang tayo. Doon lang tayo. Yun yung lagi ko sinasabi noon na kung saan na lang tayo magkakasundo-sundo, doon na lang tayo magsama-sama. At sa mga bagay na hindi natin napagkakasunduan, bahala kayo dyan. Yung issue naman Bahala rin kami. kay Martin, parang side lang yan eh. Oo. Nasa gilid lang naman yan na napag-uusapan natin eh. Mas importante talaga dito yung supportahan yung presidente kasi underappreciated talaga yung presidente talaga eh. Sobrang ay talaga napansin ko talaga eh. Hindi siya masyadong na-appreciate. Pero kung makita ninyo yung trabaho ng presidente araw-araw, Grabe. 3, 4, 5 na event yung pinupuntahan niya. Puro lang inauguration na nagpatayo ng nagpatayo ng bagong solar panel, namigay ng lupa. At namigay ng mga equipment. Puro ganyan. Kasama ang PCSO. 3, 4, 6 na ganyan yung yung dumarating sa atin na gano'n, di ba? Araw-araw. Araw-araw. So tingnan mo yan, kung simpleng tao, ibig sabihin nun, mula umaga hanggang matulog ka ng gabi, nagtatrabaho ka. Samantalang si Digong nandoon lang daw sa Malacanang natutulog, nag-aantay ng bit-bit daw. Diba? Na mabebeng-bang. Sabi ni Nino yun di ba? Titigas pa ba yun si Digong? Malay mo naman kung Hindi na nga makatayo nung bago siya matapos sa termino niya. malay mo naman. Oo. Ngayon, mga kababayan ko, etong si Bong Revilla at saka si Jinggoy Estrada, tingin ko, sa lalong madaling panahon, mukhang masisilbi na to ng araswaran. Sure na yan. Kasi sure na yan. marunong tayo magkaso eh. Oo, alam natin yung proseso eh. Pag sinabing may probable cause na, alam mo na kasunod yan eh. Alam mo na eh. Alam mo na yan, tuloy-tuloy na yan at isasampa na sa korte. At ngayon, syempre, depende na yan kung bailable yung magiging kaso mo. Mukhang hindi. O hindi. O non-bailable. Natawa ko sa isang kaso ni Bong Revilla eh. 76 million daw yung ninakaw. Sabi ko 76 million dapat nagbawas ka ng ng 1,999,000 para hindi plunder, para available. Magkano ba yung 75 na ngayon, 75. Dati 50 lang, di ba? 50 lang yung 75. Ngayon 75 so, na. yung isang kaso ni Bong Revilla, 76,000, di na nagbawas ng 1,000,000 tsaka piso. Sayang eh. At least available sana yung kaso niya, di ba? Sayang eh. 1,000,000 din yun. 1,000,000 tsaka piso. Di ba? Alam mo ba si Bong Revilla mahilig yan sa tulad nila Ellen Adarna. Di ba sabi ni Ellen Adarna, di ba? Umamin na to pa lang si Bong Revilla. Ikaw naman, paring Bong, di ka ba nakukontento kay Maring Lani? Di ba kailangan mo pa talaga na humanap ng iba tulad ni Ellen Adarna? Wala namang problema yon, Pero sana hiwalayan mo na lang muna si Maring Lani. Tapos, yun, tsaka ka humanap ng iba. Mahirap yung ikaw public servant tapos escort service lang ata yung kay Eden ba o relasyon? Mayaman naman kasi si Ellen Adarna, mayaman ang pamilya niyan eh. So mahirapan din siya kung sasabihin niya isang gabing kaligayahan 'di ba? Indecent proposal ang gagawin niya. Ikaw ba? Kasi si Jinggoy. Si Jinggoy iba yun eh. Iba yata yung binubuking nun eh, no? Kasi ayon sa mga balibalita at meron lang nagpatotoo niyan yung isang inagawan niya daw yata ng boyfriend, di ba? Anyway, personal 'yon Pero malaking bagay din 'yon na malaman ng publiko kung ano ba talaga katotohanan diyan sa kasarian ng ating mga lingkod bayan kasi baka mamaya nagagamit ang pera at pondo ng bayan sa mga 'yan. Di ba? Alam mo naman 'yan eh. Nagpapa-shoutout pala si Tiger 99, no? Nag-message sa nanonood daw sa atin si Tiger 99. Yan,